ng panalangin ng ating sabi nga ng panalangin ng ating Pastor Joel, ito man ay pagtuturo, pagtutuwid, pagpapala o pagpapagaling, ay kailangan nating ipagpasalamat dahil lahat po yan ay galing sa ating Panginoon. Sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, atin pong sisilipin ito pong huling chapter ng unang Juan, Kabanata 5, mga talatang 13 hanggang hanggang 20 po. So babasahin po natin ito at ang pag-uusapan po natin ay truth, mga katotohanan for troubled times po. So basahin po natin ito mula sa Magandang Biblia Tagalog, Magandang Balita Biblia Tagalog. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Verse 13. Isinulat lang po, magkakaroon ng okay. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. 15. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Verse 16, kung makita ninyo man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa taong iyon ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan na hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan at ang hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Verse 17, ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Verse 18, alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. Verse 19, alam nating tayo sa Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. And verse 20 po, at nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na mabuksan muli ang inyong salita upang kami ay maging kalakasan po namin sa mga panahon kami po ay nanghihina, maging kalakasan po namin sa mga sandaling kami may mga nararamdaman, maging kalakasan namin, Panginoon, kung kami man ay may mga pagpapalang natanggap. At ang katotohanan ay lahat po ng sitwasyon ng aming buhay, Panginoon, ay sinulat nyo na po sa Bible, inuna na po ng inyong mga salita ang pwedeng mangyari sa amin sa mundong ito. At salamat sa mga katotohanan na pwede ho naming matingnan, pwede ho namin panghawakan, pwede namin yakapin, Panginoon, habang binabasa po namin ang inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng pangunawa. Hindi imposible pong maunawaan namin 'to kung kami po didepende sa aming kakayanan, sa aming mga karunungan. Kaya kagaya po ng panalangin po sa libro ng Kawikaan, bigyan niyo po kami ng karunungan, Panginoon, sa pagbabasa. Yung karunungan na kung saan na hindi lang po kami makikinig kundi mai-apply namin ito, Panginoon. Especially may mga troubles na pwede kaming pagdaanan, may mga pagsubok na pwede kaming kaharapin. Ngunit alam namin, Panginoon, na sa inyong salita, ito'y buhay, Panginoon, at ito'y kalakasan namin. Sabi nga po sa aming inawit kanina, Panginoon, na kayo po ang source ng aming kalakasan. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na i-reflect po namin ang aming mga sarili sa inyong salita. Dahil kagaya po ng isang salamin, ang inyong salita, Panginoon, ang pwedeng mag-evaluate kung ano na po ba yung aming tamang relasyon sa inyo o yung aming posisyon sa inyo, Panginoon. Gamitin niyo po ako, ang inyong lingkod, at sa tulong po ng inyong banal na espiritu at aming dinadalangin ang daloy po ng internet connection dahil kami po ay magkakahiwalay physically, kayo po ang magkaloob na Panginoon ng maayos na connection ng internet. Panginoon, maraming salamat po. Maging ang pag-aaral namin ito ay mabigyan ka po namin na unawa ng karangalan. Ito po ang aming samit dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Nabanggit po ng ating Pastor Joel na tayo po ay nasa last Sunday na ng month of June po at
Ito rin po yung last Sunday ng half year. Ano po? Ibig sabihin tayo po ay haharap na sa panibagong kalahating taon ng 2024. Kamusta po ang unang kalahati nitong 2024? Ano po? Iba sa atin, may mga pinagdaanan, may katagumpayan, may pagsubok, may mga karamdaman, may mga kagalingan. Iba't iba ang ating mga naranasan itong 2024 at it's too many to mention yung ating mga pinagdaanan. Ano po. Pero salamat sa Panginoon, tayo po'y buhay, malakas, may buhay ano po na pwede pang gamitin para paglingkuran ng ating Panginoon. Ito pong darating na kalahating taon na hindi po tayo tiyak kung ano yung possible mangyari. Kagaya po sa bansang Pilipinas, naglabas po ng anunsyo ang Pag-asa, kung hindi po ako nagkakamali, na ngayong week na to sa bansang Pilipinas ay may 2 bagyo daw pong parating. Ano po? At meron silang tinatawag na sa mga darating na panahon ay may tinatawag silang na big one. Ano? Hindi natin alam kung kailan yun, hindi natin alam kung totoo ba yun, ang Diyos lamang po ang nakakaalam. Kaya nga maganda pong pag-usapan natin at pag-aralan po natin sa mga panahong hindi tayo tiyak. Ano yung tiyak sa mga panahong hindi tayo sigurado? Ano po? Ano yung mga katotohanan, mga pangako? Ano yung tunay na pangako? Ano yung mga tiyak na pag-asa na pwede nating panghawakan sa mga sandaling hindi tiyak? Ano po? Sa kalahating taon na hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa atin. Mula sa salita ng ating Panginoon na ating pong binasa kanina, titingnan po natin yung itinuturo ng salita ng Panginoon na pwede nating panghawakan as we close ito pong kalahating taon at sa ating pagharap ng panibagong kalahating taon ng 2024. Ano po? Tatlong bagay. Una po, how can we be certain during uncertain times? Una, we can be certain because of our promise. Pwede nating panghawakan dahil may Diyos na nangako sa atin. At yung nangako sa atin ay kagaya po ng lagi kong binabanggit sa inyo, ang nangangako po sa atin ay hindi po basta-basta politiko, hindi po basta-basta kung sino yung mga sikat na tao. Ang nangako po sa atin ay yung Diyos na may-ari ng mundong ito. Kaya pwede ho tayo maging tiyak, pwede natin panghawakan yung pag-asa na pinapangako ng ating Panginoon. Sabi nga ng kanyang salita, di po ba, hindi ko kayo iiwanan at hindi ko kayo pababayaan. Ay ako po'y kampante na kaya po natin itong sabihin ngayong umaga. Ano po, sa patapos na kalahating taon ng 2024, hindi tayo iniwanan at hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Kaya nga, we can be certain dahil maraming beses po itong pinatunayan ng ating Panginoon. Pero dito po sa ating binasa kanina, mula sa sulat muli ni John, ang sabi po niya, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo. So technically, ina-address niya talaga lahat ng mananampalataya dito sa mga babasa nito. Sabi niya, upang malaman ninyo. Kasi tayong mga tao, madalas po tayong makalimot, di po ba? Madalas sinasadya natin na makalimot. Pero sabi ni John, pinapaalala niya sa atin from time to time. Isinusulat ko to sa inyo upang malaman ninyo. Baka sakaling nakakalimot na tayo, baka sakaling lumalayo tayo, ang sabi ni John, upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos, sa ating Panginoong Hesus, ay may buhay na walang hanggan. At ito yung tiyak na pangako ng ating Panginoon na kahit anong mangyari sa mundong ginagalawan natin, kahit anong mangyari sa mundong punong-puno ng kabiguan, pagsubok, ang pag-asa at ang pangako ng Panginoon, meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga yung mensahe natin from time to time, lagi nating pinapaalala, di po ba? Ayusin natin yung relasyon natin sa Panginoon. Magpaayos tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi yung buhay na walang hanggan ay tinubos tayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga yung ating pagtingin sa mundong ito ay temporary lamang, di po ba? Yung mga nangyayari, temporary lamang. Yung mga sitwasyon, temporary lamang. Mismong ang buhay natin sa mundong ito, minsan lamang. At nakatingin tayo dun sa ating buhay na walang hanggan. Sabi nga ng great psychologist, actually siya yung American psychologist, sabi niya, the greatest use of a life is to spend it
on something that will outlast it. Sabi ni William James, the great American physician, psychologist, sabi niya, ang pinakamagandang paggamit ng buhay ay gamitin ito sa buhay na pangwalang hanggan. Kaya nga ito po yung ating tinitingnan, di po ba? Kaya nga ito yung pinanghahawakan natin. Ano man ang mangyari sa mundong ito, merong buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Kaya sabi ni Paul, ang ating mga ginagawa sa mundong ito ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Kasi may heaven na naghihintay sa atin. Kapag pinag-aralan po natin yung heaven, napakaraming definition po nan. Pero kung titingnan natin, what is heaven? Sabi daw po dito, heaven, ang langit daw po is a place that is free from all the things which cause pain in this life. Ang ganda po ng explanation. Ano po, ang langit daw po ay isang lugar na kung saan ay libre, wala nang sakit na pwede maramdaman. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Dahil nung pinangako niya yung buhay na walang hanggan, ito po yung lugar na naghihintay sa atin. Ano po, kung saan ay wala nang pagluha, wala nang sakit, wala nang wala nang karamdaman, di po ba? Because ito po yung heaven at ito po yung pinangako ng ating Panginoon. Kung babasahin po natin, yung sulat din po ni John sa pahayag, sabi niya, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at siya'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos. Verse 4, at papahirin niya. Ano po, napakasarap pong basahin ng mga talatang ito. Kung tayo man po ay may nararamdaman, may nararanasan, may mga pagsubok, ang sarap pong basahin ito. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Imagine niyo po, ang Panginoong Hesus mismo yung pupunas ng luha sa ating mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Kaya nga po, yung pag-exit ng mga tao sa mundong ito ay isang journey lamang po na pagdadaanan nating lahat. Ito po talaga yung ating buhay na naghihintay. Dito talaga tayo nakatira sa langit. Why? Because heaven is a place that is free from all things which cause pain in this life. Hindi lamang po yun, kundi heaven is a place of perfection. Ano po? Lugar na kung saan ay wala na tayong ibang ginagawa. Ito na yung lugar na kung saan ay kagaya na nabanggit ko, wala nang karamdaman, lahat tayo ay masigla na, lahat tayo ay nagpupuri sa Panginoon. Kung babalikan nga natin yung MTM natin ng mga nakalipas na araw, sabi ni John, mga minamahal. So ina-address niya yung mga mananampalataya, ina-address niya yung mga may relasyon sa ating Panginoon. Sabi niya, mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos. Ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, ito po yung ating inihintay, ito yung blessed hope, ito yung second coming ng Panginoong Hesus. Tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Parang iso-serve ng Panginoon yung ating glorified body, ano po, siguro sa ating mga personal na o physical na katawan, may mga pula, ano po, may mga karamdaman. Pero pagdating lahat natin sa langit, iso-serve po ng Panginoon yung glorified body natin, ano po, na mismong siya ang ating Panginoon ang magso-serve nito. Heaven is a place of perfection. At pangatlo, kung ating titingnan yung heaven is a place where we can see Jesus face to face. Tingin ko, ito po yung pinakamagandang kahulugan ng heaven kung nasaan ang ating Panginoong Hesus. Makakasama natin siya, magyayakap natin siya, parang last time nga nagkaroon kami ng conversation ni Mama Bell. Sorry Mama Bell, nabanggit ko ang pangalan niyo. Lagi ko kasing kasama dito si Mama Bell. Nagkaroon kami ng conversation na sabi ko, Mama Bell, ano yung una niyong gagawin pag nakita niyo si Jesus? Ano kaya yung una nating sasabihin pag nakita mo si Jesus? Ano? So, madaming kaming napag-usapan. Ako, sabi ko, siguro ang una kong sasabihin kay Jesus, sorry sa mga nagawa ko. Sorry sa mga hindi ko nagawa na pinapagawa.
At alam niyo po, ito ang kagandahan ng langit. Nandun ang ating Panginoong Hesus, 'di ba? Nandun yung nagmamahal sa atin, nandun yung nangangako sa atin, nandun yung tumubos sa ating mga kasalanan, nandun yung nagpapatawad sa atin, nandun yung laging nagwe-welcome sa ating mga pagkakamali, nandun ang ating Panginoong Hesus, naghihintay para sa atin. Last time na nag-uusap kami ni Eunice, sabi ko, Mami, kung ako'y kukunin ng Panginoon, isama mo to sa lineup. Sabi ko, itong kantang ito, marahil alam niyo po ito, lagi ko itong piniplay. Sabi ng kanta ni Kate Getty and Christine Getty, sa title na There is a Higher Throne. Ano po? Sabi ng lyrics ay ganito, There is a higher throne than all this world has known. Sabi niya, may higit na namamahala at may mas malaking trono na nasa langit. Sabi niya, where faithful ones from every tongue will one day come. Na yung mga lingkod daw ng Panginoon, ng mga anak niya, mga Kristiyano ay darating, pupunta doon at sasambahin siya. Before the sun will stand, made faultless through the Lamb, believing hearts find promised grace, salvation comes. At sabi pa po dito, and there will find our home, our life before the throne. Doon daw po mahahanap natin yung totoong bahay natin, yung totoong tirahan natin, our life before the throne. Wala tayong ibang gagawin kundi we'll honor Him in perfect song where we belong. He'll wipe each tear-stained eye as thirst and hunger die. The Lamb, ang ating Panginoong Hesus, becomes our shepherd king, will reign with Him. At sabi po sa chorus, pakinggan natin ang kalangitan. Hear heaven's voices sing. Their thunderous anthem rings. Through emerald courts and sapphire skies, their praises rise. All glory, wisdom, power, strength, thanks, and honor are to God our King who reigns on high forevermore. Na ito yung heaven, na ito yung pinangako ng Panginoong Hesus, na sasamahan natin ang mga anghel na magsasama-sama ang kanyang mga tinubos para sabihin all glory, wisdom, power, strength, thanks, and honor are to God our King who reigns on high forevermore. Kaya nga po yung ginagawa nating pagpapasalamat every last Sunday, ay magandang sabihin yun po ay practice na pwede nating gawin sa langit. Kasi ang gagawin lang natin sa langit ay magpupuri, magpapasalamat sa Panginoon. Ano po? Kaya nga sa mundong hindi tiyak, pwede natin pangawakan ng katotohanan. Bakit? Dahil meron po tayong pangako mula sa ating Panginoon na meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga yung ating ginagawa, ulitin ko po, hindi nawawalan ng kabuluhan kasi may Diyos na sa atin ay nangangako. Pangalawa, we can be certain. Not because meron tayong pangako na pinanghahawakan, we can be certain because of our prayers. Pwede tayong maging tiyak. Pwede nating panghawakan yung ating Diyos, yung pangako niya sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Ano po? Kung ating babasahin ang verse 14, ang sabi dito, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya. Bakit daw po? Dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. Actually, self-explanatory na po itong mga sulat ni John. Ano po? Parang alam natin, tayong mga mananampalataya, tayong tinubos ng ating Panginoong Hesus, meron tayong access, lumapit tayo sa Panginoon. At parang sinasabi po dyan ni John na only those connected, yung mga may relasyon sa ating Panginoong Hesus, yung mga anak ng ating Panginoong Hesus, only those connected to the Father can ask anything from the Father. Ano po? Pwede tayong lumapit sa Panginoon. Pwede nating hingiin yung mga bagay na gusto nating hingiin. Ano po? Siyempre, ang konteksto po nan ay kapag maayos yung relasyon natin sa Panginoon at alam natin na yung hinihingi natin ay tama, ano po, naayon sa kanyang kalooban. Hindi kagaya ng mamang ito na sinend ko nga to sa GC ho naming pastoral. Sabi niya, pastor na nagsha-shopping na walang pera.
inutusan daw ng Panginoon, ano, mahirap naman yan kapag yan ang prayer mo tapos hindi naman parang contradicting naman sa ating pananampalataya at paniniwala, ano po. At sabi nga ni Papa Bear, wag ko daw gawin yan, malapit na. Ano, pero kung titingnan no natin yung assurance ng salita ng ating Panginoon, kung gaano tayo kahalaga, kung gaano ka-concern ang Panginoon sa atin, balikan ho natin Luke 12 verse 27. Tingnan ninyo ang mga bulaklak. So, ang Panginoong Hesus mismo po nagsasalita dito. Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang kung paano sila lumalago. Hindi sila nagtatrabaho ni humahabi man. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Verse 28, tingnan niyo po ang sabi ng Panginoong Hesus. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan iginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya? Para ba sinasabi ng Panginoong Hesus, itong mga bulaklak na to, itong mga ibon na tong lumilipad, itong mga bulaklak na to, wala akong pangako sa mga yan. Pero sila'y nabubuhay. Wala akong pangako sa mga wala akong pangako sa mga yan. Pero sila ay nagpapatuloy. Kayo pa kaya, tayo pa kaya na pinangakuan ng Panginoon? Tayo pa kaya na nilikha galing sa imahe mismo ng ating Diyos? Tayo pa kaya ang hindi papakinggan ng Panginoon sa ating mga panalangin? Meron po ba kayong mga hidden prayers ngayong araw na to o sa mga sandaling ito? Meron po ba kayong mga dalangin sa Panginoon na feeling natin ay hindi tayo pinapakinggan ng Panginoon? Alam niyo po, madaming prinsipyo ang pananalangin, pero gusto ko po kayong bigyan ng tatlong bagay when we talk about the principles of prayer. Una po, when we pray, we know more about God's character. Ang isang layunin po ng pananalangin ay para makilala pa ang ating Panginoon. Ang isang layunin po ng panalangin ay hindi lang po sa paghingi. Ang layunin po ng panalangin ay makilala pa natin ang ating Panginoon. Sabi nga po ng Matthew 6:11, give us this, sabi po dito, in this manner, therefore pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Ano po? Sambahin ang Panginoon sa kanyang ngalan. Luwalhatiin ang Panginoon, our Father in heaven. Kaya nga, yung prayer, yung ginagawa nating pananalangin sa ating Panginoon, it's time para makilala pa natin ang ating Panginoon. It's time para mas lalo pa tayong lumalim sa Panginoon. It's time para lalo pa natin siyang maunawaan. Ano po? It's time para maunawaan at makilala pa natin ang katangian ng Panginoon. Pangalawa, na principle ng prayer ay when we pray, we know more about God's provision. Kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon, mas nakikilala natin kung paano nagpo-provide ang Panginoon. Lagi ko na po itong sinasabi sa inyo, di po ba? Minsan kasi sa provision natin tayo nakatingin, sa provision ng trabaho, sa provision ng ating mga pinagtatrabahuan, sa provision ng mga taong kilala natin. Nalilimutan natin na lahat ng bagay ay galing sa ating Panginoon. Kaya nga kapag tayo nananalangin, when we pray, ang nakikilala natin ay yung Diyos na nagpo-provide ng lahat ng bagay. Kikilala natin na ang Diyos ang nagpo-provide ng lakas na kailangan natin araw-araw, ng kalusugan na kailangan natin araw-araw, ng katatagan para sa mga problemang pwedeng dumating. When we pray, we know more about God's provision. Sabi pa ng ating Panginoong Hesus, give us this day our daily bread. Hindi po sinabi ng ating Panginoong Hesus na sabihin mo sa iyong panalangin, give us next week our daily bread. Sabi ng Panginoong Hesus, give us this day, ngayong araw na to. Bakit hindi sinabi ng Panginoong Hesus na hingi natin yung bukas, hingi natin yung sa susunod na taon? Kasi baka malaki ang tendency ng mga tao na kapag binigay kagad ng Diyos, ay makalimot na sa Kanya. Baka nga po ang aking dalangin sa atin lahat, hindi ho natin nakakalimutang pasalamatan ang Diyos na nagpapakain sa atin, ang Diyos na nagpapalakas sa atin, ang Diyos na araw-araw tayong iniingatan. Ano po? And sabi niya, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Ano po? Na bigyan mo rin ako ng lakas ng loob para magpatawad dahil kayo ang nagpapatawad din sa akin. Kaya nga
principles of prayer. When we pray, we know more about God's character. Mas nakikilala natin ang Diyos na kausap natin. Mas nakikilala natin ang Diyos na tinatawagan natin. When we pray, we know more about God's provision. Nakikilala natin yung provision ng ating Panginoon, kung paano siya kumikilos. Pangatlo at panghuli, when we pray, we know more about God's peace. Nakikilala naman natin na kapag tayo nananalangin, ay natatagpuan natin yung kapayapaan sa mundong ito. Alam niyo po, isa sa pinakamahal na bagay yan sa mundong ito, yung kapayapaan. Marami pong sikat, maraming sabihin na nating may pera, kaya lang marami din po sa kanila ang walang kapayapaan. Ano po? Bakit? Dahil ang totoong kapayapaan po ay matatagpuan natin sa ating Panginoong Hesus. Sabi ng, babalikan natin yung MTM natin, sa 1 John 4 verse 4, sabi dito, mga anak, so mapapansin niyo po, maraming beses sinulat ni John, no? Yung mga minamahal, mga anak, ano po. So, technically, naka-address talaga to sa mga mananampalataya. Mga anak, kayungay sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Sabi sa English ay ganito po, little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. Greater than he who is in the world. Ano po? Higit pa sa mundong ito yung nakatira sa atin, at yun ay ang ating Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Alam niyo po, may mga itong prinsipyo ng panalangin. We know more about God's character. We know more about God's provision. We know more about God's peace. Ano niyo po, itong tatlo pa lang, again, madami po ito, pero itong tatlo pa lang parang sapat na para pasalamatan ng Panginoon sa araw-araw. Amen po ba mga kapatid? Sapat na para ideklara natin yung pasasalamat natin sa Panginoon. May mga battle po sa buhay. Tandaan niyo po itong sasabihin ko. May mga battle sa buhay na ang pwede lang natin gawin ay ipanalangin, manalangin. In fact, mag-pray nga lang tayo, panalo na tayo. Tagumpay na tayo. Why? Because we can be certain because of our prayers. Pwede nating panghawakan ang mga katiyakan mula sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. At pangatlo po at panghuli, we can be certain because of our promise. We can be certain because of our prayers. At pangatlo at panghuli, mula sa salita ng ating Panginoon, we can be certain because of our protector. Dahil sa nag-iingat sa atin. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Verse 18, alam natin ang mga anak ng Diyos. So binanggit na naman, maraming beses, mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat, bakit na po? Sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos. May mga kasalanan po na talagang hindi natin sinasadya, pero ang tinutukoy po dito ni John ay yung mga kasalanan na intentionally. At sinasabi po dito ni John, at pwede nating ipamuhay sa mga sandaling ito, kung tayo totoong anak ng Diyos, hindi pwedeng mag-enjoy tayo sa kasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin na palamura ako dati, hanggang ngayon palamura tayo. Di po ba? Hindi natin pwedeng sabihin na ako ay magagalitiin noon at hanggang ngayon magagalitin. Hindi pwede. Laging may pagbabagong nagaganap. Laging may restoration na nagaganap, may revival sa ating mga sarili nagaganap. At ito yung tinutukoy po ni John. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit daw po? Sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos. Pinoprotektahan tayo ng Panginoon. Maraming pagkakataon, pwede tayong bumagsak sa kasalanan. Maraming pagkakataon, pwede tayong lumayo sa Panginoon. Pero dahil buhay ang ating Panginoon, dahil tayo'y kanyang mga anak, gagawa siya ng paraan para tayo ay ingatan niya. Sabi pa ng verse 19, alam nating tayo sa Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Alam nating tayo sa Diyos. Kaya nga magandang sabihin ngayong umagang ito, Satan cannot destroy who
God protects. Hindi kayang sirain ni Satanas ng kaaway. Hindi kayang gibain ng kaaway ang bagay na iniingatan ng ating Panginoon. At yun po ay tayo, iniingatan po tayo ng ating Panginoon. Ano po? Verse 20 pa, at nalalaman, alam niyo po, itong verse na to, 3 beses inulit ang mga salitang tunay na Diyos. Tingnan niyo po, at nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Na para bang sinasabi sa atin ang salita ng Panginoon ngayong araw na to, protektado tayo ng ating tunay na Diyos. Ano man ang hindi tiyak, ano man ang mga problema na pwedeng maranasan natin, ano man ang mga kabiguan na pwede nating maranasan, ano man ang kabigatan na pwede nating maranasan, tayo'y protektado ng ating tunay, buhay, makapangyarihan na Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Buhay na Diyos. Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya nga kung meron tayong problema, gusto ko pong ipaalala sa iyo, buhay ang Diyos natin. Kung meron ka mang pagsubok, karamdaman, gusto kong ipaalala sa iyo kapatid, buhay ang Diyos natin. Tunay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kung meron ka mang mga agam-agam, kung meron ka mang kinakatakutan, mga kapatid, buhay. Buhay ang Diyos mo. Buhay ang Diyos natin. Buhay ang Diyos ng Global Connection Dubai. Mga kapatid, itong paparating na 6 na buwan ng 2024, don't worry. God's got you. Protektado tayo ng ating Panginoon. Kaya nga itong pagpapatapos ng kalahating taon ng 2024, we can be certain because of our promise. We can be certain because of our prayers. And we can be certain because of our protector. Ano po yung simpleng applied obedience natin? 2 bagay lamang po bilang paglalapat ng salita ng ating Panginoon. Una, tapusin po natin itong buwan na to. Tapusin po natin itong kalahating taon na to. And this month, with a heart full of trust, punong-puno ng pagtitiwala, punong-puno ng paglilingkod, at pusong punong-puno ng pagsamba sa ating Panginoon. Tapusin po natin itong taon na to o yung kalahating taon na to na ang ating puso ay punong-puno ng pagtitiwala, punong-puno ng paglilingkod, at sambahin po natin siya, ang ating Panginoon. Alam niyo po, itong kalahating taon, ito po yung mga naging MTM natin. Hopefully, nabasa po natin lahat, nag-reflect tayo lahat. Ito yung ating pinanghahawakan, ito yung naging kalakasan natin. And kung titingnan po natin itong MTM natin, enough para masabi nating mabuti ang ating Panginoon, para masabi nating tapat ang Panginoon. And this month, and this half year, with a heart full of trust, a heart full of service, a heart full of worship, at pangalawa po na paglalapat, applied obedience, and start the new half year. Umpisahan natin ang panibagong kalahating taon ng pusong punong-puno ng paglilingkod, pagtitiwala, at pagsamba sa ating Panginoon. Mga kapatid, habang may buhay po tayo na binibigay ng ating Panginoon, habang may pagkakataong binibigay ang ating Panginoon, habang binibigyan po tayo ng hininga ng ating Panginoon, ay gamitin po natin ang ating buhay na may pusong handang maglingkod, pusong punong-puno ng pagtitiwala, at pusong umaapaw na pagsamba sa ating Panginoon. Ito pong July, okay na po ang ating MTM. Babasahin na lang natin, pag-aaralan na lang natin. Nawa, maging kalakasan po natin yan upang sa pagharap natin sa mga uncertain, may katotohanan mula sa salita ng Panginoon na pwede ho natin panghawakan at sama-sama po natin upang sama-sama natin pong masabi that the Lord is good and His mercy endures forever. And mercy endures forever. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita.
totoong hindi namin alam ang pwedeng mangyari. Kagaya po ng sinabi ni James din sa kanyang salita, we cannot boast about tomorrow dahil ang tomorrow po ay hindi namin tiyak, Panginoon. Pero salamat mula sa inyong salita na pwede namin panghawakan na sa pamamagitan ng inyong pangako, sa pamamagitan ng kalayaan ng paglapit sa inyo, at sa pamamagitan, Panginoon, ng aming tagapag-ingat na ikaw ang aming Panginoong Hesus, ay kaya ho namin mapagtagumpayan itong kalahating taon na parating. Lord, kagaya po ng aming applied obedience, tatapusin po namin ang month of June, tatapusin po namin yung kalahating taon na kami punong-puno ng puso na may pagtitiwala, pusong punong-puno ng paglilingkod, pusong punong-puno ng pagsamba sa inyo. At hayaan niyo po na maumpisahan namin muli ang kalahating taon na to na may pusong punong-puno ng pagtitiwala, pusong punong-puno ng paglilingkod, at pusong punong-puno ng pagsamba mula sa aming Panginoon. At Lord, hayaan niyo po na masabi po ng aming mga labi, Panginoon, that the Lord is good and His mercy endures forever. Amen. Amen. Amen.